si J.R. Bejerano. 23 years old. 6 years na ako nag-trolley. Paano po kayo nagsimula nag-trolley? 13 years old po ako nun. Elementary pa lang ako nun, sumasama na ako sa airpot ko. Hanggang sa natuto akong magtulak at alaman kung gaano kahirap ang kumita ng pera para sa ganyang hanap buhay. Hanggang sa pumano yung airpot ko, ako nagpatuloy ng kanyang hanap buhay. Mahirap at masakit simula nung mawalan ako ng ama. Yung tatay ko po, ang lakas-lakas pa nang makita namin. Nagka-trolley nang bigla na nang tinamaan siya sa sakit at di namin nalalaman kung bakit ganun nangyari sa kanya. Biglang nanghina, parang biglang namayat yung katawan. And then, kapag humihinto siya, laging umuubo. Konting pagod, jingle kagad. Hanggang sa nalaman na lang namin kung anong sakit niya. Hanggang sa naging pneumonia, naging sakit ng airpot ko. Tapos tumagal siya ng mga ilang taon. Tapos biglaan na lang pumanaw. Simula po nung namatay yung tatay niyo, sino na pong sumusuporta sa pamilya niyo? Simula nung nawala yung tatay ko, ako na tumayo yung poste sa aming pamilya. Yung nanay ko po nagtitinda, tapos yung mga kapatid ko nagtutulong-tulong. Pag inutusan ng magulang ko, susunod kagad. Parang sa ganun, hindi nahihirapan yung nanay ko sa pag-aasikaso sa paprasong kubo-kubo. Bukod po sa pagtutrolley, ano po yung trabaho? Minsan nagko-contraction ako. Pag naitigil yung gawa, maano naman ako sa trolley. Magkano po yung kinikita niyo sa construction? 300 hanggang 350 lang. Kasi hindi pare-pareho ang bigay ng bossing ko eh. Sa pagtutrolley po, magkano yung nakikita? Parang ganun din. 300 hanggang 350 rin. Kung abot na akong magdamag, masigit pa ron. Kuya, gaano po kahirap yung pagtutrolley po para sa inyo? Masakit sa katawan, sa likod. Pagod, puyat. Hindi ko na iniisip yung hirap. Iniisip ko kung paano kumita. Dahil kasi kung isipin mo yung mahirap talaga sa mahirap. Pero kung naisip mong kumita, walang imposible sa'yo, diba? Kahit mahirap, masaya ako dahil sa alam ko nakapakain ko masaya ang aking pamilya. Kahit wala ng airpot ko, at ako na lang ang tumatay yung poste sa aming tahanan. Masaya po ako kasi alam kong marangal ang trabaho ko. Ako po si Jelor Desperon, 25 years old, nagtutrolley. 10 taon na po ako nagtutrolley. And then ito po yung hanap buhay ko. And then hanggang sa nagkapamilya ako, after 15 years, ito na po rin yung hanap buhay ko, nagtutrolley pa rin po ako. Kung kinikita ko rito, sapat lang ate. Kaya na yung mga maghapon 300. Pagka mapalakas yan, kumikita pa ng 400. Kaso na yun, bugbog naman yung katawan mo nun, hindi katulad nung yung talagang malakas yung pasahero, matumal. Tsaka ako, wala eh. Ito lang talagang yung hanap buhay ko na marangal eh. Kasi kung magkakaroon man ako ng trabaho, sana magkaroon pamatagalan kasi marami na ako na-experience sa trabaho, hindi naman pamatagalan talaga totally. Yun talagang lang eh. May tiyempo na mga ilang buwan lang, wala na. Kahit pa paano, at least kahit mawalan nga ng trabaho, sabi ko nga, makakabalik ako sa trolley, kahit pa paano, makakasuporta. Ito naman, nakakasuporta naman ako sa pamilya ko, nakakapagpadala naman ako, nakakapagbigay naman ako. Saka dito ko lang nabuhay yung tatlong anak ko. Saka dito ko rin napag-aaral yung 3 anak ko, tsaka yung pagtutrolley ko, matagal na rin kaya magkaroon man ako ng trabaho mawalan, at least nakakabalik ako, nakakadilensya pa ako. Nakakasuporta pa ako sa pamilya ko. Para sa inyo, ano po yung pagtutrolley?
mahirap, napakasakit, ang sakit sa likod, ang sakit sa paa. Halos minsan parang gusto ko nang sumuko. Yun nga, sabi ni ate, tumubo na yung mangga sa binti ko. Pero ugat lang eh. Talagang ang hirap eh. Minsan kasi nakakaranas kami ng pasme. Kasi yung lamig, init, araw, dala na namin. Kaya minsan nakakaramdam talaga kami ng sakit ng katawan. Kaya minsan kahit papano, nakakaramdam kami, kaya pa rin. Hanggat nakakita kami ng pasahero na sasakay, sakay pa rin. Pero hindi namin maisip yung sakit ng katawan kapag ka yung pasahero tuloy-tuloy. Pero ngayon ganito, ang tumal, wow. Sakit sa ulo, sakit din. Kaya okay lang kahit papano, kahit ano, mahirap. Happy naman eh. Kuya, kwento mo naman yung kung gaano kapanganib dito sa Riles, yung trabaho niyo. Ate, talagang delikado tsaka talagang napakapanganib. Pero yung huwag niyo naman ikatakot yung kasi pagka delikado kasi talagang kung sakaling delikado rin yung sa trolley, magsasakay ka, yung maabutan ka lang ng train kasi minsan karamihan sa pasahero nervyoso. Tulad nga niyan kapag ka yung naabutan ka ng train tsaka yung nakasakay ka nga sa trolley, naabutan ka ng train, syempre kung anong didiscuss ng pasahero sa'yo na huwag mag-hysterical, huwag kang mag-hysterical kasi kagaya ng tulad nangyayari sa akin, naabutan ako ng tren as in gabi. Ayan, ito po, naabutan ako ng tren mga 6:45 ng tren, 6:45 ng gabi. Naabutan po ako yan, talagang naabutan ako yung pasahero ko po nag-hysterical tsaka nataranta. Hindi tumalon po yung isa kong pasahero tsaka yung yung dalawa kong babae. Siyempre, hindi ko naman i-experience na ganun yung mangyayari. Ako naman, sinurvive ko yung sarili ko kahit nakakaladkad na ako. Kahit ganun po yung nangyayari sa akin, may sakay akong buntis, tsaka mag-ina. Sinurvive ko yung sarili ko para lang hindi sila magtalo nun. Tsaka yung panganib na dala ng train nga, natakot yung pasahero ko. Pinilit ko pa rin may survive sila at may tawid sa kabilang Riles. Para lang kahit papaano, may pakita ko naman din yung ko sa pasahero ko. Kuya, bakit nagpatuloy ka pa rin sa pagtotrolley kahit na may sugat ka na? Ito lang yung magiging pansuporta ko sa pamilya ko, tsaka ito lang yung magiging pantawid ko sa kanila. Tsaka ito ate, kahit hindi naman ako nagkaroon ng diferensya ng ganito, ito talaga yung hanap buhay ko na ito lang talaga yung hanap buhay ko na pwedeng makatulong kahit na nagkaroon ako ng diferensya. Pero yung sapat na sa akin yung kahit masakit to, kumikirot, kahit talagang dumudugo na siya minsan, kahit nakailang balik na ako sa ospital, nagtutrolley. Pinipilit ko pa rin mag-trolley para lang may panuporta ako sa pamilya ko. Ako ate, proud ako sa sarili ko tsaka sa hanap buhay ko kasi ito, hindi ko to kinakahiya tsaka kahit ganito lang, kahit malit lang yung kinikita ko, at least marangal naman kaysa gumawa ng masama. Ito talaga, yun sa pagtutrolley, talagang proud na proud kami tsaka wala namang yung masamang idinulot sa kahit sinong tao. Kasi sa amin, makapaghatid lang kami ng pasahero tsaka yung makapagbigay lang kami ng saya sa mga pasahero, okay na yun. Proud na proud kami sa sarili namin, hindi lang sa amin, sa iba ko pang kasamahan na napakasaya rin kahit paano. Ako po si Gerald Esperon, proud to be a trolley boy.